kasi tayo po ay dumalo. Ngayong araw na ito, we started to be there sa very historic area or place na tinatawag na Club Filipino. Kung saan ginanap po ang makasaysayan na paglulunsad ng proklamasyon at opening salvo na rin ng mga senatorial candidates na iniendorso ni Tatay Digong Duterte, sinusuportahan ni Vice President Sara Duterte at ng PDP Laban. So mga alas 5 kanina, umabot ng 10,000 halos. Ang Daniel Go, good evening. Ang ating crowd sa labas po ng Club Filipino, no? Team Suka versus Team Peke. Team Inodoro, sabi ni Jason Kapispisan. Bakit po naging patok sa reaksyon ng taong bayan itong Team Suka? Sapagkat ang sentimiento at damdamin ng taong bayan ay tumitindig po sila at nakikiayon. Usually, cultural po ito. Kung sino ang inaapi at iniinsulto, yun po ang gustong samahan at tulungan ng mayoriya ng mga mamamayan. Look at what they did to Tatay Digong, probinsyano, Bisaya, walang kakilalang masyadong malalaking mga pamilya sa politika, galing sa Davao, at latecomer pa sa frontline sa pakikipagkampanya. Subalit, look what happened. Duterte won via a phenomenal landslide votes against Marojas and all other competitors niya na mga kandidatong malalaki na matagal na sa politika sa Pilipinas. Why? Sapagkat iniinsulto siya, minamaliit siya noon, and so the people rallied behind Rodrigo Duterte. And the people made him president. At hindi tayo nagkamali sa kanya. Siya po ang isa sa may pinaka-sincero, seryoso, at busilak na puso pagdating sa pagmamahal sa ating inang bayan at sa ating mga kababayan. Lalo na po sa kanyang matatag at malakas na loob na ipatupad ang batas, panindigan ang tinatawag na decisive leadership sa gobyerno upang nang sa ganon ayusin ang ating bayan laban sa pagkalugmok nito sa kriminalidad, mga sindikato sa droga, oligarkong gahaman, mga politikong bulok at kurakot, at kriminalidad at terorismo. Lahat yan inadres ni Tatay Digong. Hindi nagkamali ang taong bayan sa kanya. And minamaliit siya. Iniinsulto siya. At kilala na, alam natin that he cannot articulate himself so very well pagdating sa salita ng Tagalog o Filipino. Pero minahal siya ng taong bayan. Johnny Kapilastiki. Thank you Johnny, sa pag-suporta sa Ipanaw Sambayanan. Ang sabi niya ng taong bayan, di bali na pong Bisaya ang tono ng kanyang pananalita, ang importante busilak, seryoso at sincero ang kanyang puso. Yun po ang nangyari at minahal siya ng taong bayan. Except ng kanyang mga kalaban na gustong panatilihin ang status quo ng bulok na politikang kinokontrol ng mga oligarko at mga burokrata kapitalista at ng mga borgesya, komprador at malalaking panginoong may lupang asyendero. Duterte made a very phenomenal turnaround in the traditional dominance in the political system ng ating bansa ng mga naghahari-hari ang mga pamilya sapagkat hindi naman siya ganon kalakas pagdating sa mga political families, mga dynasties and mga political groups na mayroon na pong mga naipag-ugat na impluensya sa politika natin. But the people rallied behind him and they voted and put him in office. Ito rin po ang lamang ang mangyayari ngayon. Thank you, Rand M. Ride, no? Sa pagpapakulay. Appreciated talaga. Ito rin po mangyayari niyan sa pang-iinsulto ni Bongbong Marcos na tinatawag niya na ang mga kandidato na tinutulungan ng mga Duterte ni former President Rodrigo Duterte, ni Vice President Sara Duterte at ng PDP Laban at ng mga mamamayang Pilipino ay mga kandidatong inutusan lang na bumili ng suka tapos nagkaroon na ng Certificate of Candidacy. Bastos at hambog ang ganong komentaryo, mapagmata, no, mapangmaliit, mapanghamak.
Ayun, tuloy natawag na Team Suka ang team na ito dahil sa kanyang mga pananalita. May isa pa siyang insulto na bumalik at bumirang sa kanya. Sabi niya, ang mga kandidato namin ay hindi po nag-aaktong sakristan ng bulaang propeta na may mga kaso ng pang-aabuso sa kabataan at kababaihan. Wow, hanep. Referring to Pastor Apollo Kibuloy. Mas pinasikap niya si Pastor Kibuloy. Samantalang ang tinatawag niyang bulaang propeta na si Pastor Kibuloy, nagsasamba siya at pabalik-balik siya doon upang magpatulong sa eleksyon noong 2015-2016 campaign period during that period of election. Tapos tatawagin niyang bulaang propeta. Ito din ang tinatawag niyang bulaang propeta na ang tawag niya sa mga kaibigan at naninindigan kasama kay pastor laban po sa panggigipit at state terrorism na ginamit nila ng kanyang mga alipores like Abalos at ang mga kapulisan niya laban kay Pastor Kibuloy ay tinatawag niya mga sakristan ng bulaang propeta. Pero sino po ang tumulong sa kanya noong 2022 elections? Ni Singkong Duling wala siyang ibinigay na tulong, balik, o hiningan siya. Wala. More than millions, no? Hundreds of millions ang tinulong sa kanya. Not in cash, of course, but airtime, free coverage, at malalaking mga pagtitipon dalawa na nagpakintab ng kanyang kining bilang magaling magsalita at magbulatik at naloko niyang taong bayan doon sa dalawang debate series sa Okada, Manila na inisponsor po at binigay ng libre sa kanya ng SMNI at nila Pastor Kibuloy. Wow, bulaang propeta. More than 200 ang entourage na dinala niya. Sa Okada, Manila, magkanong per plate doon? 6,000, 7,000. Mantakin mo times 200. Ganon kalaki po. Ang tinira niya, milyon yun. Hindi pa kasamang venue, coverage, news, lahat. Tapos bulaang propeta. Ito po ang mga karakter ng elite. Karakter ng walang utang na loob at hindi marunong kumilala at magtingin doon sa kabutihang loob na ibinibigay ng ordinaryong mga tao. Ganyan po ang karakter ng mga Marcos kagaya nito ni Bongbong Marcos na laki sa layaw, Jeff Rox, at walang pakialam sa kalagayan at sitwasyon at damdamin na nararanasan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Ganyan po ang elitist. Ang tawag natin dyan, elitista. No? Ang barkadang nakikilala niya, yung mga bilyonaryo lang na nakapaligid sa kanya, at kung si Miss Cathy Binag pa, ito rin ang maraming mga bilyonaryo na nagugumon sa pag-abuso sa droga. At party here, party there. At wala silang pakialam kung ano talaga ang totoong kalagayan ng mamamayang Pilipino. Yan po ang politika ni Marcos, no? So Team Suka, hindi niya naalala mga kababayan na ang Team Suka o ang Suka para matansya mo kung peke, bogus ang gold na ibinibenta o nakadisplay, ay pwede mo pong lagyan niya ng suka, kalamansi, at lalabas po ang totoong karakter ng material niya kung ito'y original o hindi o totoong gold. Kaya ang suka po is a reagent. Kung sa chemistry yan, reagent po yan na ginagamit para palabasin po ang komposisyon ng ginto sa isang bagay. So dahil suka tayo, alam natin kung para saan yan. Para ipalabas ang peke na uri ng presidente at ang kanyang team na iniendorso, na hindi naman karapat-dapat pang bumalik sa Senado. Instead na pag-usapan at ipaliwanag niya ang mga totoong issue at iskandalo na sumasambulat at yumayanig sa kanyang administrasyon, ay hindi niya tinalakay, no? Kung ano-anong discarding ginawa niya. Number one, hindi niya may paliwanag dahil nahuling-huli sila that there were 28 blank items in 13 pages na ipinalusot ng final report ng Bicameral Committee Conference, pirmado at pina-adapt at ipinasa ng plenaryo na may mga blanco. Sinong naghilot? Saan ginawa ang paghihilot? Because these are falsification and fraudulent acts tampering the legislative document pertaining to budget, which is a criminal act. Diba? Tahimik siya, pinapasagot sila ngayon ng Supreme Court
dito sa isinampang kaso nila sa budget, no? Nila Attorney Topacio, Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab. Mga kababayan, hindi niya sinagot ang budget insertion na illegal na ginawa ng kanyang pinsan at mga alipores nito na kinonsinti niya. 241 billion pesos po yon. Yun pa lang ang nahuhuli ngayon. At ang hinukos-pokos, sinindikato at ala-istapa na pagpapasa ng budget 2025. Hindi niya sinagot. Hindi niya rin pinaliwanag. Sino ngayon ang gumagawa ng issue na para lamang malusutan ang totoong problema at iskandalong sumasambulat sa iyong administrasyon? Number 2, wala siyang paliwanag ano nang nangyari dito sa 1.3 trillion pesos na mga pondo para sa flood control project na kinokontrata, kinukulimbat at pinapalusutan ng iyong mga alipores. Kagaya ng pinsan mo dyan sa Kongreso tungkol sa mga flood control project, sabi mo 5,500 ang tapos na or matatapos na. Ayun, nang bumaha, lubog ang mahigit 10 milyong Pilipino around Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at pati sa mga Bulacan hanggang Pampanga. Kolokoy. Hindi niya sinagot ito, di ba? At ito pa ang maliban diyan, anong nangyari sa 60 billion pesos na kinulimbat nyo sa PhilHealth? Bakit walang paliwanag sa inyo ginamit? Ha? Yan ang mga issue na dapat sinagot mo. Hindi yung mga issue sa suka, no? At issue sa mga bulaang propeta, mga pugad ng kriminal, kung ano-anong terminong ginamit niya, na alam naman natin pilit na pilit niyang maging parang si Rodrigo Duterte pag nagsalita, na parang salitang kanto, pero hindi bagay sa kanya kasi overacting na at hindi pa totoo, ay hindi rin siya bagay na gumamit ng mga ganitong estilo sapagkat hindi ito katanggap-tanggap sa taong bayan dahil ito ay totoong maruming laro ng politika nila. Ito pa, hindi niya paliwanag. Dapat sinagot niya ni Marcos Jr. itong tinatawag na Maharlika Diskarte Fund nang umaabot na po sa 500 billion pesos. Wala pong update kung anong nangyari dito. Isa pa yan. Pang-apat, ano nang nangyari dito sa mga tinanggal nyong budget para sa PhilHealth, budget sa education sector, at nag-realign ka ng mga primary and focus projects upang ilagay sa mga ayuda at kukurakuti na infrastructure projects ng pinsan mo at ng mga alipores niya. Samantalang tinanggalan mo ng almost 60 billion pesos ang para sa edukasyon ng mga kabataang Pilipino, both sa tertiary, high school, and elementary. At ganoon din po sa PhilHealth Insurance, tinanggalan mo din ng pondo, maliban pa sa kinulimbat na ninyo ang pondo na 60 billion pesos. At napatigil kayo ng Supreme Court sa 29 billion pesos dahil mukhang ito ay hawig na hawig sa technical malversation, which is a serious crime. Ayun, iyan dapat na mga pinaliwanag mo, Mr. Marcos. Ano nang mapaliwanag mo dito? Dahil lahat ng survey sa loob po ng 6 na buwan na nakaraan, 60% hanggang 62% ng Pilipino ang nagsasabing lugmok ang kabuhayan nila. At sila po ay nasa bingit ng kahirapan, in the threshold of poverty. Ano yan? Ba't di mo mapaliwanag yan? Ha? Tapos, sasabihin mo, yung mga Team Suka, wala sa inyo, may mga pugad sa kriminal. Sino ba ang nagpo-promote ng kriminalidad? Sino ba ngayon kung ikukumpara ang index crime, kaliwat ka ng hold-upan, kaliwat ka ng kaso ng rape, at kaliwat ka ng kaso ng droga, dinidisplay pa sa internet, sa social media, at kaliwat ka ng bintahan nito at paglaganap muli at kasagsagan ng panunumbalik ng krimen at ng sindikatong ng mga droga. Hindi mo yan sinagot. Nasaan ang alitagtag, drug raid o drug checkpoint na sinasabi nyo ni Abalus? Hindi mo may paliwanag saan na po ito. Ang sinasabi ninyo, ito ay umaabot sa halos 2 tonelada, 2,000 kilograms. Sana itong 2 toneladang shabu na na-confiscate daw ninyo doon sa Alitagtag, Batangas. Wala na. Ha? Mr. Marcos, these are the issues that are real and serious.
Ngayon, pa-speech ka? Wow! Yan ang panawagan ngayon sa'yo. Kung mangingialam ka at makikisawsaw ka sa kampanya, ito dapat ang totoong issue na dapat mong sinasagot. At ito pa, nagtapang-tapangan siya mga kababayan, no? Nagtapang-tapangan sa pananalita at naging bastos at hambog sa kanyang mga pangangampanya nang i-kick off nila ang kanilang senatorial proclamation ng mga kandidato niya. Pero, takot na takot at duwag na duwag para magpa-undergo ng drug test scientific hair follicle testing. Bakit ayaw mo? 'Di ba? Akala namin matapang ka.